Hello, magandang gabi po mga kapatid. Talakayin natin itong sabi nga nakuha raw ni Duterte ang 60% trust rating sa kabilang nakakulong ito sa dahig. Ano? At ito, basahin ko po sa inyo ito ha. Duterte, mas pinagkakatiwalaan ng mga Pinoy survey. Nananatiling popular sa dating si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga botanteng Pilipino, batay sa inilabas na Pulse Asia survey nitong Lunes. Nakakuha na si Duterte ng 63% trust rating sa kabila ng nakakulong ito sa dahig. Isinagawa ng Pulse Asian survey noong May 6 to 9, 2025, ilang araw bago ang midterm election sa most registered voters. Lumabas naman ang small majority ng mga botante o 58% ang hindi sumang-ayon sa pag-aresto at pagsuko ng Administrasyong Marcos kay Duterte sa International Criminal Court. Tinututulan ng mga prosecutors ng ICC ang hakbang ng kampo ni Duterte na i-disqualify ang dalawang hukom. Nakapiit si Duterte upang iharap sa ICC sa reklamong crimes against humanity na inuugnay sa patayan na ganap sa kanyang administrasyon o drug war. Nagwagi siya sa pagkaalkalde sa nakalipas na midterm election na nakakuha ng 662,630 boto sa mayoral race. Samantala, 50% naman ng mga botante ang may tiwala sa anak na si Vice President, habang ang iba ay hindi nagtitiwala sa kanya o hindi masasabi kung sila ay nagtitiwala o hindi nagtitiwala sa kanya, sabi ng Pulse Asia. Humigit kumulang 50% ang hindi sang-ayon sa pagsampa ng isang impeachment case laban kay Sara. Inuulat din ng Pulse Asia na ang kawalan ng tiwala ay ang plurality sentiment kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ang kanyang antas ng kawalan ng tiwala ay pinakamataas sa bailiwick ng mga Duterte. Bailiwick ng mga Duterte. Not surprisingly, given his ongoing rift with Duterte's 81% of Mindanaoans distrust the president. Distrust is the plurality sentiment towards the latter among those in Class D, 41%. The president has almost the same trust and distrust figures in Metro Manila, 42% versus 33%. The Visayas, 38% versus 42%. And this belonging to 42%. Ang Class ABC ay nagbibigay sa Pangulo ng parehong mga marka ng kawalan ng tiwala at pag-alinlangan. 43% kumpara sa 32%, sabi ng Pulse Asia. Across areas and classes, the only notable change in presidential trustworthiness ratings from April 2025 to May 2025 is the drop in distrust in the rest of Luzon, 9 percentage points. Anang Pulse Asia. No? Alam nyo mga kapatid, hindi tayo tumitingin sa popularity. Ang tinitingnan natin kay Rodrigo Duterte ay ang kanyang mga pagkakasala sa bayan. Kaya kung nakakulong man siya, tama lang. Ano man ang sabihin nila, ano mang taas ng pagiging popular ng mga Duterte, basta't isang gumawa ng karumaldumal sa bayan, wala ito. At wala na silang magagawa sapagkat nakakulong na si Duterte. Ano man ang gawin nila, ano man ang gawin ng mga taong ito na kaso-survey na pabor sa mga Duterte, walang-wala nang magagawa mga ito. Nakakulong na si Rodrigo Duterte. At si Sara Duterte, na naghahasik ng lagim, kapalit ng kanyang ama dito sa Pilipinas, wala ring magagawa ito kapag ang bayan ang nagtrabaho.
Kailangan na talaga ng mga tao ay magkaisa na, sapagkat hindi na kailangang mangyari pang muli ang ginawa ni Rodrigo Duterte. Ano man ang sabihin ng mga pabor kay Duterte, si Duterte ay nasa ICC na. Hawak na ni ICC ito. At kahit ano pa ang gawin nilang pagliligtas dito para makaligtas sa kanyang mga kasalanan, hindi na. Tandaan, ang ginusto ng Panginoon ay hindi mababali ng kahit sinong nilalang lang. Kaya mga kapatid, hindi popularity ang usapan dito. Ang usapan sa pagkakakulong ni Rodrigo Duterte ay siya'y naging mamamatay tao. Ano po? Kaya kahit anong backup, kahit anong ganda ng mga sinasabi ng mga kung sinong Poncio Pilato sa Pilipinas para sa mga Duterte, wala nang saysay. Kaya wala na ito, mga kapatid. Wala na silang magagawa. Nakakulong na ang matandang Duterte at hindi na muling makakabalik pa ng Pilipinas. Maliban na lang. Alam nyo na yan. Okay mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Bukas po ulit at tayo po ay mag-iipon ng ating mga ikukwento sa ating talakayan live bukas ng gabi. Salamat po mga kapatid. Thank you po. Salamat.